Magandang araw mga kabarya. Welcome back sa OMG TV channel. Ngayon mga kabarya, itong mga 1 piso na aking i-share sa inyo ay lahat ito ay may mga halaga. So kung gusto mong magbinta ng mga 1 piso na may halaga mga kabarya, kaya panoorin mo itong video para malaman mo kung anong ori at anong taon yung mga 1 piso na may mga malaking halaga. Okay, so bago ang lahat, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging ma-update sa susunod pa nating mga video. Okay, so itong mga 1 piso natin mga kabarya ay mga semi hard to find at saka hard to find. So ito ay ito yung magnetic series no sa ating 1 piso BSP, nagmula sa 2003 hanggang 2017. So ang mga baryang ito guys ay pinili ko lang no doon sa ating mga BSP series na 1 piso. So ito lang yung mga barya na pwede mong ipunin, pwede mong mapagkitaan, kasi ito lamang yung mga binibili ng ating mga buyer at saka mga kolektor. So ito ating alamin kung anong klaseng mga 1 piso ang ating mapakinabangan or ating mapagkakitaan. Okay, so unang-una itong ating unang 1 piso mga kabarya no, itong ating 2003. Yung 2003 natin ay mayroong magnetic at saka mayroong non-magnetic. So itong hawak ko ngayon ay bilong ito sa non-magnetic na 2003 at ito ay 2003 Frost. So yan no, yung ating 2003 ay merong frosted coin. So yan ang kanyang detalye. Ating alamin kung totoo bang frosted coin itong ating 2003 at bakit may halaga ang ganitong klaseng barya. So ayan no, 2003 0.6% lamang yung kanyang percentage. So napakababa no ang kanyang percentage. Ito ay ating hard to find na 2003. So ayan, KM number 269A.1, normal letter frosted. So yun mga kabarya no, frosted na 2003. So isa yun sa kailangan nating ipunin. So ito pa, year 2012. So itong 2012 mga kabarya ay kung mapagalaman natin ay maraming varieties no. Mayroong 2012 na reverse to, yung kanyang G ay in horizontal Alice curve. Then may 2012 naman na bold letter reverse 3 Frost, at saka yun ay 2% lamang mga kabarya no. So yun ang ating hinahanap, yung 2012 na KM number 269E.2 bold letter reverse 3 Frost. So frosted coin mga kabarya yung ating hinahanap na 2012. So yan ay isa sa ating kolektahin no, kasi yan ay may mga malaking halaga. Okay, next naman mga kabarya itong 2016 na 1 piso. So yung ating 2016 ay dalawang varieties no. So yung isa is KM number 269A.2 bold letters reverse 2, 5% lamang. Yung isa naman mga kabarya ay 2016 na KM number 269A.2 bold letters reverse 3. So yun ang ating kailangan no, yung 2016 na reverse 3 bold letters.
So 1.0 ang kanyang frequency. So yun mga kabarya ay tiyak na may malaking halaga yan pag yan ang inyong maibinta, no? Ganyang klaseng mga barya. So yan lamang yung mga barya na binibili. Huwag kayong mag-ipon ng mga barya na yung marami ang percentage, kasi mahirap mabinta yun. Yung mga maliit lang ang kanyang percentage, yun ang hinahanap ng ating mga buyer at saka collector. So yan, no, sa ating 2016. Okay, o ang next naman mga kabarya is itong 2010. Yung 2010 natin ay ganun din, no? May tatlong varieties. Yung isa ay bold letter reverse 1, ang isa naman ay bold letters reverse 2. Ngunit ang ating kailangang mahanap is bold letter reverse 3. So yung KM number 269A.2 bold letters reverse 3, yun ang kailangan natin mga kabarya, no? Nasa 0.6% lamang yung kanyang percentage. So yun ang dapat nating kuliktahin para siguradong may halaga ang ganyang klaseng mga barya. So yan, makita nyo sa yan, no, yung may mga presyo dito. So yan, hindi na natin kailangan na basahin pa yung kanyang mga presyo, napakarami niyan. Kaya yun lang ang hanapin yung mga kabarya, no? Yung bold letters na reverse 3 na 0.6% yung kanyang percentage doon sa ating 2010 na BSP 1 piso magnetic coin. Okay, o ito pa mga kabarya, no? Ating 2008 na 1 piso ay dalawang varieties din. Merong bold letters yung 3% at saka yung 2008 na bold letters frosted 0.5% yung kanyang percentage. So yun ang kailangan nating mahanap, no? Kahit saan dito mga kabarya, no? Kasi yung 2008 na 269A.2 ay bold letters na 3%, ngunit semi hard to find din yan. Itong KM number 269.2 bold letters frosted ay hard to find. So pareho lang sila mga kabarya, no, na kailangan nating ipunin para mabinta. So may mga presyo ang mga ganitong klaseng mga barya mga guys, no? Kaya kailangan nating mahanap ng ganyang klaseng mga barya. So yan lamang yung mga binibili ng ating mga buyer at saka mga kolektor. Kaya ganyan yung mga barya yung ating kailangang ibinta. So hindi yung kahit anong taon tapos wala namang bibili, kaya kailangang ipunin nyo itong mga nasa video natin para talagang mapakinabangan nyo. Okay, so next naman itong ating 2019, no, na NGC. Yung ating 2019 mga kabarya ay low mint mark. Kadalasan sa 2019 na NGC ay upper mint mark. So ang hinahanap dito yung lower mint mark, no? So yan sa ating video, ganyan mga kabarya. Isa rin yan sa hinahanap ng ating mga buyer at saka yung mga collector, yung 2019 na lower mint mark. So yan yung kanyang detalye. Nasa 4% lamang, no? The min mark is near the word mark Jose Rizal. So yung isa na 9% ay the min mark is near the word mark piso. So nasa taas, mataas ya. Itong hinanap natin ay yung sa baba. Okay, so yun ang ating 1 piso NGC mga kabarya, no? Ang hard to find or semi hard to find. Okay, so itong next naman ay 2015. So yung ating 2015 ay may tatlong varieties din, no? Yung isa is bold letters reverse 2.
18%. Yung isa naman ay bold letter reverse 3 9%. Ngunit ang kailangan nating may binta yung ating hard to find ay yung bold letters reverse 3 frost. So yun mga kabarino, 1.5% yung kanyang percentage. Frosted 2015 yung ating kailangan, kasi yan yung mga hinahanap ng ating mga buyer collector. So kung meron kayong mga 2015 na naipon dyan na hindi frost yung kanyang likuran, ay so pwede ibili nyo na lang siguro yun, no? Kaya ang kailangan yung hanapin ay yung frosted na reverse 3 2015. Okay, so ito naman yung ating semi hard to find na 1 piso, no? Yung ating 2005. Yung 2005 natin mga kabarya ay talagang napakalaki ng kanyang price sa ngayon. Dito lang sa kay Numista is 1.1% yung kanyang percentage. KM number 269A.2 normal letter. So ang verify niya ay nasa 779.85 pesos. So napakalaki na talaga ng price ng ating 2005 na 1 piso mga kabarya. So ito ay dito sa mga taon, normal na year, no? Ito lamang yung nag-iisang hard to find sa ating 1 piso, yung 2005 na KM number 269A.2 normal letters. Ngunit 1.1% lamang yung kanyang percentage, kaya ang kanyang price ay malapit na sa 800, no? 779.85 pesos. So napakalaki ng kanyang price mga kabarya sa ating hard to find na 1 piso 2005. Okay, so ang panghuli natin dito mga kabarya is itong ating 2006. Yung ating 2006 ay semi hard to find. 2% lamang yung kanyang percentage. KM number 269A.2 bold letters. So yung kanyang price dito sa Numista is 54.99. So mga 55, no? Almost 55. So yun ay isa rin sa ating semi hard to find. So kailangan din natin yung mahanap ng kabarya. Kaya pag ganyan yung barya na binibinta nyo ay tiyak na madaling mabili, kasi may mga halaga na rin yung mga ganyang klaseng mga barya. So yun ang ating 2006 na 2% lamang yung kanyang percentage. Okay, so ayan mga kabarya, no, ang kailangan nating ibenta dito sa ating mga 1 piso magnetic series mula 2003 hanggang 2017. So yung mga lahat ng mga binanggit natin ay tiyak na mabili yan pag yan ang inyong binibinta, kasi yan ang hinahanap nating mga buyer collector. So kung kayo ay mahilig mag-ipon ng mga barya, ay tiyak na may bibili kung ganyan ang klaseng mga barya ang inyong ipunin. Kaya ginawa natin tong video para malaman nyo kung anong klaseng mga barya ang kailangan nyong ibenta dito sa 1 piso BSP series at saka NGC. So doon sa NGC ay marami din, no, yung mga 2018 na mga yung frost at saka lower mint mark at upper mint mark, no? Yung upper mint mark din sa 2018 ang hinahanap. Tapos yung 1 piso na 2017 pwede rin yun mabili pag yun yung ibenta. Okay, so sa ngayon mga kabarya ay dito lang muna tayo. Ito lang muna ang may bigay ko sa inyo, at hanapin natin, no, may mga ilang tao dito na gustong magpa shout out. So okay, shout out kay Nelson Alquino.
Okay, taga Mandaluyong City. So yan no, Nelson Alquino ng Mandaluyong City. So magandang araw sa inyo. Shoutout din ako kay Alejandro Villanueva. So yung sana yung messenger mo ay pareho din dito sa pangalan mo no, sa YouTube, para hindi tayo malito. Okay, so shout out din kay Sammy Garcia. So magandang araw sa inyo. At saka kay Christy Valenzuela. So shout out kay Christy Valenzuela. So magandang araw din sa inyo. Okay, shout out din kay Edie Dolarte from Iligan City. So magandang araw lahat yan sa inyo sa Iligan City. At saka kay Judilyn Umalsa. So taga Malitbog, Bukidnon. So magandang araw lahat dyan sa Bukidnon. Okay, shoutout din kay Ladin Grass 819. So from Bohol. So magandang araw lahat dyan sa Bohol. At saka kay Apple Lupango. So shoutout sa iyo, galing sa Victory Tatalon, Quezon City. Okay, so magandang araw lahat dyan sa Quezon City. Ito pa, Jonathan Montes from Davao City. So magandang araw lahat dyan sa Davao City. Okay, so lalo na doon sa pamilya ni Jonathan Montes. So yun ang ating mga gustong magpa-shoutout no. At maraming salamat sa inyong panood. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa MGTV channel. Tsaka ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless you always.